Hindi lang po ito issue ng media ethics na natalakay na ng inyong programa sa ABS-CBN, natalakay na rin sa maraming shows na media ethics may conflict of interest. Ang mga periodista at mamahayag ay hindi pwedeng maging PR or magpapromote ng iba't ibang interest dahil hindi po pwedeng pagsamahin yung pagiging journalist at pagiging PR. Yun po yung nangyari dito. Pero sir, meron pong malaking hindi tayo nakikita dito. May public funds involved po pagkat inamin po ng mga diskaya sa interview ni Julius Babaw na nanggaling po sa DPWH yung kanyang bilyo-bilyones na kinita. Public funds po ito. So hindi lang po ito issue ng media ethics. Meron pong issue dito na nagkamal po ng public funds ng bilyon-bilyon. Dahil dito napilitan akong pag-aralan yung expose ni Pangulong Bongbong. Meron pong expose si Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakalagay po doon, 9 na korporasyon na flood control projects ay gawa ng mga diskaya at sila po ay nakakuha ng 31.5 bilyones na public funds. Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, hindi, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo kasi nga eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. Po yung pag-blacklist namin, parang tingin ko nga, lahat ng pagba-blacklist namin, lahat ng mga masalimuot na dumaan sa buhay namin, yun pa ang nagdala sa amin sa tagumpay. Siyempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga, mula umaga hanggang hapon talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan hindi na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila ng kapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sabihin ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon,
sabi ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng binan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private po, bahay. bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, halimbawa, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain, na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa, Sa budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang Abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit lang na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung namin. nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga Bidding. nila, madaming bidding, red tape, mga ganun. Yes. Hindi, wala. bid lang po. Oo, Bidding. Paano kayo talagang nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than Lower. yes. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno. parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million, Wow. na maliliit. na maliliit, na maliliit pala. sama-sama. Oo. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Oo. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami at minsan pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng kahit mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 maliliit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong... Media ethics na natalakay na ng inyong programa sa ABS-CBN, natalakay na rin sa maraming shows na media ethics may conflict of interest, ang mga periodista at mamahayag ay hindi pwedeng maging PR or magpapromote ng iba't ibang interest dahil hindi po pwedeng pagsamahin yung pagiging journalist at pagiging PR. Yun po yung nangyari dito. Pero sir, meron pong malaking hindi tayo nakikita dito. May public funds involved po pagkat inamin po ng mga diskaya sa interview ni Julius Babaw na nanggaling po sa DPWH yung kanyang bilyo-bilyones na kinita. Public funds po ito. So, hindi lang po ito issue ng media ethics. Meron pong issue dito na nagkamal po ng public funds ng bilyon-bilyon. At dahil dito napilitan akong pag-aralan yung expose ni Pangulong Bongbong. Meron pong expose si Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakalagay po doon, 9 na korporasyon na flood control projects ay gawa ng mga diskaya at sila po ay nakakuha ng 31.5 bilyones na public funds. At ayon po sa pag-aaral ni Senator Ping Lacson, 30% po nito ay napupunta sa bulsa ng contractor. Yung isa pang 30%, pinamumudmod bilang suhol sa mga public officials at yung 35% na lang yung ginagamit sa construction. Kung gayon po, yun pong mga periodista, kung tumanggap man sila or kung nag-promote man sila, mag-ingat po tayo dahil public funds are involved. Kung yun po ay mapapatunayan, meron pong mga ebidensya si Mayor Vico Soto. Kung yun po ay mapapatunayan na galing sa public funds, mag-ingat po tayo dahil pwede pong masampahan ng kasong plunder o pandarambong. Yun pong mga lahat ng nagkamal ng higit sa 50 million pesos. Dito po, bilyones. 1/3 of 31 billion is easily 10 billion pesos na nakamal nila. Dito lang sa public flood control projects. Yun pong lahat po ng tumanggap, kung kayo po ay mga PR o mamamahayag, maaari po kayong ma-include bilang accessory po sa isang krimen or higit sa 9 na krimen po ng plunder or pandarambong. Hindi lang po ito media ethics or media law. Meron pong issue dito ng
pandarambong dahil public funds po ang involved. Pero attorney, lahat naman to parang lumutang lang after the interview na di ba? At saka yung na-expose na. Di ba mismo nga si Presidente Marcos, sinabi niya, yung isang kumpanya ho ni Diskaya, yung St. Timothy, talagang involved sa mga, hindi lang yata ghost project, but substandard talaga na napaka walang silbi raw yung project doon sa Bulacan. Di ba? When he visited there, no? Kaya lang lahat ito, lumutang lang. Kasi at that time when the interviews were done, yun yung time pa naman na wala pa yung mga ghost projects, wala pa yung mga kaya medyo na-ignite, di ba? Nagalit ang taong bayan. Bakit ganyan, no? Tingin nyo ho ba, moving forward, with this interview, let's say, meron na yung sumbong sa Pangulo at saka nag-iimbestiga na ang House at saka ang Senate, magsisimula ang House at nire-recommend yung third party. Do you think ito malaking ebidensya to show na itong mga Diskaya, they can be accountable? Opo, malaki pong ebidensya. At to be fair to Corina and Julius, noon pang November 2000. Oo, matagal na yun Oo. So hindi pa lumutang ito di ba? Kaya lang nagalit ng tao dahil grabe yung ostentatious display of wealth di ba? Na yun na nga, tama ba? Lifestyle ba lang check ito or what? Yun pong mga video ng mga, doon po sa 100 nilang luxury cars, ipinakita, dinistray po nila yung 40 nilang mga Rolls Royce luxury cars, oo. Dapat po ang computer graphics doon, kung ako yung producer, ang computer graphics doon, this is where your taxes go. Doon po napupunta yung ating mga tax. Kung yun nga, di ba? Parang ako din nga nanggigigil kasi parang gusto ko rin if I were kung alam mo na kasi nangyari after, di ba? Pero at that time siguro they were di ba lahat naman pinuna di ba? Na dapat daw you should have been more inquisitive. Lagi dapat yung investigative instinct mo, di ba? Tinanong mo paano nangyari yun? Ano ang binibigay nyo? Bakit kayo nag-effective sa DPWH? That's only my own kasi as also a journalist myself. Tama po. Siguro po maging aral po ito sa ating mga mamamahayag, mga periodista, na maging maingat po tayo, lalo na po kung ang ini-interview natin ay mga contractor. Lalo na po kung ang ini-interview natin ay may kinalaman sa mga public funds. Kasi kung tatanggap po dyan, maaari po kayong masabit sa isang kaso ng plunder or pandarambong. Hindi lang po ito violation ng media ethics. Na-appreciate ko lahat ng mga nagtalakay sa media ethics issue. Pero higit pa doon, kung may papakita po na galing sa public funds, yung iyong pinangsuhol or binigay sa mga periodista, pati po yung mga tumanggap, lahat po ng tumanggap ay maaaring maging accessory sa krimen ng pandarambong or plunder. Ang krimen ng plunder, ang mga elements po niya ay gumawa ng, yun pong principal ay gumawa ng dalawa o higit pang krimen tulad ng panunuhol or pagtanggap ng suhol in the case of the public officials at pagsaad ng maling impormasyon sa mga dokumento at nagkamal ng higit sa 50 million pesos. In this case, 5 kontrata na bilyon-bilyones. At na-appreciate ko rin po yung pong ginawang expose ni Pangulong Bongbong. Meron na po siyang website. Lahat po tayo magsumbong sa Pangulo. Tama. Oo. Papangalan ko na lang siyang magsumbong kay Bongbong. Lahat po doon ay isumbong natin kay Pangulong Bongbong dahil lahat po yun ay kaso ng hindi lamang po economic sabotage, sir, para po mawalang galang na kay Pangulong Bongbong. Hindi lang po yun economic sabotage kasi hindi lang naman siya large-scale profiteering. Meron pong public funds involved. So ito po ay kaso ng plunder or pandarambong. At lahat po kaming naging private prosecutors nung araw ng pandarambong. Magtutulong po kami, magbo-volunteer kami para po mausig natin ang lahat ng mga nandarambong sa kaban ng mamamayan. Oo nga pala, attorney rin kayo no? At ikaw ba personally, Attorney Marichu, do you like na somehow meron dapat third party to investigate? Kasi sabi nga ng mga ilan, sila Magalong, si Senator Tito Sen Soto, gusto nila may third party na somehow kasi baka pag Congress, di ba, sabi din nga ni Congressman Laila de Lima, may conflict of interest baka to the point na meron din ma-involve diyan, di ba, lalantad. Kayo ho ba, favor kayo na magkaroon ng third party? Opo, gusto ko po ipanawagan, pinakagyat po yung paglabas ng pag-request ng isang watchlist order po para po sa Senado nag-iimbestiga. Yun pong mga hindi nagpakita na mga contractor, sila po ay hindi na rin makita, hindi rin nagpapa-interview, hindi natin alam kung nasaan na po ang mga Diskaya. Naku po, bilisan po natin. Humingi na po tayo ng watchlist order. Bilis-bilisan po natin ng pagkilos. At nananawagan din po ako kay Pangulong Bongbong na
sana po ay makapag-appoint ng maayos-ayos na ombudsman. Dahil yung ombudsman... Oo, pending pa yun no? Pending pa yung ombudsman, no? Very critical yung role ngayon yan, di ba? Moving forward. Tama? Oo. Maaari po niyang imbestigahin at maaari po niyang ipabuksan po yung mga bank accounts ng mga ito. Pero sa pinakakagyat po, naku sir, tatakas na po ang mga ito. So sana po ay magpapakita tayo ng watch list order po. Kaya nga, maganda yung binanggit mo, attorney. So, ibig sabihin, gusto mo parang paalala na rin sa BI, no? Parang maglabas ng hold order or ibig sabihin, siguro pa sa mga taga-DOJ, not only, siyempre si Presidente, kung nakikinig man, yung ganyan na mga pinapangalanan na yung ilan mga, let's say, di ba, dyan sa, sa listahan ng mga big-time contractors. Opo, President Bongbong, hindi lang po sapat yung website, kailangan na po silang ipalagay sa watch list order. At yun po ay hindi nangangailangan ng court order. Yan ang bago. Papahintayin mo lang naman sila sa airport. Di mo naman sila pipigilin, kundi papahintayin mo sila sa airport hanggang chine-check mo pa yung kanilang records. Kaget po natin gawin ito. At kung hindi kayang gawin, dapat po yung mga minority senators sa Senate, dapat po ay humingi na tayo ng watch list order. Tapos yun pong pag-appoint sa isang panibagong ombudsman, sana po ay maging matino-tino rin ang ating ma-appoint sa ombudsman. Nako, kapusta tayo sa oras pero napakaganda ng diskusyon. Marami pa ako sana mauungkat dyan sa bagong ombudsman. At saka yun, maganda yung suggestion nyo na watch list order, no? Dahil pangalanan na habang hindi pa nasisimulan yung 'di ba pagpapatawag sa kanila, baka lang ho, 'di ba? Baka malaman na lang natin wala na, out of the country, yung mga ganon, 'di ba? So attorney, 'di ba, yung ganon yung mga 'di ba, mga pangamba na marami, 'di ba, attorney? At sa mga mamamahayag, mga journalists, mag-ingat po tayo kapag nag-i-interview tayo ng mga contractors na kasi po may public funds involved. So, huwag tumanggap dahil kasama po kayo sa kaso. Yes. At hindi lang po itong media ethics, kundi illegal po na tumanggap ng mga pera sa mga contractors na public funds po ang kanilang ginagamit. Yun.